Si Nathaniel ay walang iba kundi si San Bartolome, isa sa mga apostol. At siya ay isang tao na naghahanap, nananabik na makita ang Mesiyas. Kaya nga minsan nandun siya sa ilalim ng puno ng igos, nagbabasa-basa ng Biblia dahil hinahanap niya ang katotohanan. Pero ngayon, nasabi ni Felipe na nakita na nila si Jesus, ang Mesiyas, ang sinasabi ni Moises na darating, na galing siya sa Nazaret. Pero parang iba ang pagtanggap ni Nathaniel o ni Bartolome. Dahil para sa kanya, walang pwedeng mabuting manggaling sa Nazaret. Mahirap itong bayan. Ang alam niya kasi, ang Mesiyas ay manggagaling sa Bethlehem. Ang di niya alam, sa Bethlehem naman talaga, ipinanganak si Jesus. Doon lamang nanirahan sa Nazaret. Kung alam lamang siguro niya itong katotohanan ito, hindi niya nahusgahan ang Panginoon at ang bayang Nazaret na parang walang mabuting pwedeng magmula doon. Unang gusto kong sabihin, ang mga bayan na mga maliliit o mga taong maliliit, karaniwan doon kumikilos at gumagalaw ang Diyos. Si Papa Pio X, Pope Pius X ang nagsasabi na ang paghahari ng Diyos ay magmumula sa mga maliliit. Kung kaya patuloy itong pinapatunayan sa kasaysayan na yung mga maliliit karaniwan siyang tumatanggap ng mabuting balita kaysa dun sa mga taong malalaki, mayayaman, may mga sinasandala na kung ano-ano. Pero itong si San Bartolome o si Nathaniel, nang makatagpo niya si Jesus, dahil siya'y inaya na Felipe na tingnan kanilang tingnan si Jesus, kagad-agad sinabi ng Panginoon, ito ang isang Israelitang matuwid. Sa totoong buhay, itong si Bartolome ay isang tao talagang matuwid. At nagtataka siya kung bakit siya'y nakilala kaagad ni Jesus. Hindi siya yung tao na yung bang dalawa ang puso, isa lang talaga, matuwid, very righteous itong taong ito. Kaya nagtaka si Bartolome kung bakit nahulaan ng Panginoon. At sinabi pa ng Panginoon, bago ka dinala dito ni Felipe, nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos at lalong nabuo ang kanyang pagtataka. At dahil dito, nasabi niya tuloy, kayo po ang anak ng Diyos. Ang totoong enkwentro sa Panginoon ay nagdudulot sa atin ng pagbabago ng kalooban. Importante na tayo ay makaenkwentro o makamakatagpo ang Diyos sa mga pangyayari sa ating buhay. Tulad ni Nathaniel, dahil kung hindi natin maienkwentro ang Diyos, kahit tayo lumalapit sa Kanya tulad ng pagsisimba, linggo-linggo o araw-araw, kung hindi natin makakaenkwentro, makakadaw palad, makakausap ang Diyos, at makikita ang Kanyang pakikipag-ugnayan sa atin, parang malabo na tayo ay magkaroon ng pagbabago sa ating kalooban. Dahil itong si Nathaniel o si Bartolome ay mula noon, nagpunta siya sa isang malayang lugar upang ipahayag ang mabuting balita ukol kay Jesus. Hanggang doon sa pinuntahan niyang lugar, na-convert niya yung hari, yung buong kaharian, nagbalik loob sa Diyos. Pero din ito rin ang naging mitya ng kanyang pagiging isang martir sapagkat
Sa lugar na ito, doon siya binalatan ng buhay. Kaya maituturing natin na itong si Bartolome ay patron ng mga gumagawa ng mga bags, ng mga damit na yari sa balat. Dahil siya binalatan ng buhay. Kaya siya ginawang patron ng mga manggagawang ganito ang gampanin. Ibig sabihin mga kapatid, siya naging martir alang-alang sa pananampalataya. Kung kaya siya maituturing natin na isang tapat na lingkod ng Panginoon tulad ng iba pang mga apostol ni Felipe at ang iba pang 12 apostol na kasama niya. Kung kaya sa pagkakataon ito ating ginugunita ang kanyang alaala, ang kanyang kapistahan dahil meron siya naging importanteng papel sa binubuong simbahan ni Jesus, ang itinatag ng Panginoon na kumbaga lahat sila'y naging martir. Dugo ng mga martir na ito ang naging pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya sa credo, yung ating sinasabi Apostolic Church, dahil yun ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya ng mga martir na ito ang pinag-ugatan ng ating pananampalataya din. Kung kaya kapag nagdarasal tayo ng Apostles' Creed, di natin nakakalimutan at utang natin sa kanila ang pananampalatayang meron tayo. Patuloy natin hingin sa Diyos, mga kapatid, ang biyaya na maengkwentro natin ng Panginoon maging sa mga pangyayari sa ating buhay na kuminsan na hindi mo iisipin na doon pala magsasalita sa iyo ang Diyos. Kuminsan ay sa magagandang bagay, kuminsan ay sa mahihirap na pangyayari sa ating buhay. Ganun pa man, pinapanatili ng Diyos ang kanyang pagiging malapit sa atin upang siya'y patuloy na mangusap at pakinggan natin siya sa lahat ng pagkakataon.